So, what is going on, guys? Teka lang, parang kitang-kita yung kalat ko dito sa lamesa ko. Yaman na, makalat, pagbigyan nyo na ako, ngayon lang yan. So, what is going on, guys? This is your boy TJ bringing you another video. Ngayon, pag-uusapan natin yung vlogging camera na ginagamit ko. Yup! Hindi siya malaki, hindi siya middle class yung presyo niya, hindi siya expensive. Well, mahal pa rin. So, anyways, pag-usapan natin. So, since last year, try ako na gumamit ng Sony camera kasi I was into Canon ecosystem before. Until now, Canon pa rin ako. Pero hindi ako lumipat, bumili ako ng Sony for a lot of reason. First reason, the size. Mostly yung mga Canon camera, especially yung full frame, napakalalaki niyan and napakabibigat. So I usually use my Canon camera for professional shoots, photography, and some video, you know. Madalang ako mag-photo. Nagpo-photography lang ako pagka yung medyo napagtripan ko lang. So, ang gamit ko ngayon is a Sony A7C Mark II. Yup. This is a full frame. Hindi ko na yung specs, pero full frame siya. It shoots 4K 30 if I'm not wrong. Meron siyang slow-mo, meron din siyang time-lapse. Hindi ko kabisado kasi yung yung specs ng A7C. Pero magaan siya kung kukumpara mo sa Canon camera, which is this bad boy. This is the Canon R6 Mark II na napakabigat niya. Pero when it comes to professional shooting, videography, this is the go-to that I'm using. Kasi for me lang, wag nyo akong maliin. This is one of the professional camera that is okay for me to use. Ito yung pangalawa kong camera, professional camera na ginagamit when it comes for shooting and videography. Pero other than that, lagi ako doon sa Canon R5C, which is andun yung malaki, fully rig, and mabigat. Pagka may time tayo, gagawa tayo ng video about that bad boy. So for now, dito muna tayo sa Sony A7C Mark II. So for the lens choice that I got the 20mm f1.4, the Sigma 20mm f1.4. I have the 16mm ones, pero hindi siya full frame, APS-C lang siya, kaya hindi ko siya ginagamit. This one is a full frame and it has an aperture of 1.4 as I said, kaya okay siyang gamitin. Okay siya sa low light, medyo mabigat lang siya, pero it is worth it, you know. Napakasulit nito ang gamitin. I mean, pag ito nasa madilim ka, magpapakita ako ng footage sa inyo gabi niyan, and it is okay to use, you know. Yan. So the third thing na ginagamit ko pag vlog is this bad boy. This is the Rode VideoMic Pro Plus. Ito yung pinaka OG ng Rode na
microphone simula nung lumabas to. Ito na agad yung binili ko, pinag-ipunan ko kasi dati meron siyang switch on and off sa likod, and most of the vloggers pag nag-vlog sila, madalas silang nakakalimutan mag-switch on, so they were talking a lot of things kasi hindi pala naka-on yung recording mo, I mean yung mic mo, so walang audio, alam niyo yun. Kaya ito, automatic siya namamatay pag pinatay, automatic siya nabubuhay pag binuksan, saka maganda yung quality ng audio niya. Yep. Hindi nga lang siya yung bagong lumalabas ngayon ng kamukha ng Sony na wala siyang wire. Parang hindi ako bibili nun kasi that's only good for Sony cameras. I have a lot of different kinds of camera, kaya I don't know if I'm gonna buy that thing, and it's expensive. Yung Sony ECBM110 ata, it's like 350 yata dito, so mga nasa 20 mil sa Pilipinas for that mic. I mean, pwede naman ako mag-wireless mic. Kapresyo din ng mic na yun, pero it's universal, you know. Mukha nitong Rode Wireless Pro ko. This is like, nung binili ko to nung unang lumabas siya, it was like 400 something, so nasa kulang 25,000 siya dito sa Pilipinas. Sa inyo, yeah, I don't think that mic is worth it kung mag-vlog ka. I mean, kung marami kang pera pambili and you are stuck into a Sony ecosystem, that's gonna be good for you. So yeah, one more thing na laging kailangan mo pagka mag-vlog ka. I always have this gear. This is the ND filter. This is the Peter McKinnon Polar Pro Chroma BND polarizer, black mist, andito ng lahat. So yeah, ililink ko na lang sa baba kung gusto nyong i-check. Medyo may kamahalan siya, pricey, pero nandito ng lahat. Alam mo yun, napakaganda nito. Wala siyang vignette sa gilid and wala siyang crossfade. Sa mga hindi nakakaalam, this serves as a shades sa lens mo pag sobrang liwanag. Alam mo yun, pwede mo siyang gamitin para hindi ka na magpalit ng f-stops, para hindi mo na siya taasan. So mas maganda, mas magiging blurry yung likod ng videos mo basta nakalagay lang to. Pagka meron kang mababang f-stops, hindi ang gulo, no? Pero you know what I mean. So yan yung aking mga vlogging gear. May isa pa pala. I use a tripod, a table tripod, which is considered as vlogging tripod. This is the Ulanzi TT38, which is, I think, much okay siya kesa sa Mantis Pro, much cheaper, and look, ganyan lang siya, and then press, and then pwede mo na siyang ibaba. Pwede mo rin siyang iayos ang ball head, kasi alam mo yun, mayroon siyang ball head na pwede mong lagay. You just gonna place your camera like that, and then that's it. You are ready to vlog. Walang kahirap-hirap, ganyan lang siya. So yeah, yun na yung ating vlogging setup na masasabi. It's very light. Hindi siya lightweight, medium lightweight. Hindi siya
medyo mahal. Let's say meron kang below 100,000, may budget ka na 100,000. I mean, I expensive pa rin para sa atin yun. This is the right vlogging setup for those who can afford it. You know, 100,000 pesos pang vlog. Parang yun na lang yata yung papamagat ko sa video na to. So thumbnail lang tayo ng konti. Okay ba? Hindi ko alam. So yeah, siguro lang ang ating video for today. Hindi na natin bobonggahan masyado kasi wala talaga akong maisip na i-upload ngayon. Naisip ko lang kasi I watch a lot of videos. Those people na nakikita ko sa kanila, nag-a-ask sila, ano bang vlogging, magandang vlogging camera, ano bang vlogging camera mo, ano bang gamit mo, okay ba yung Sony, okay ba yung Canon, okay ba yung Lumix, okay ba yung Nikon, okay ba yung... So yeah, ganun lang. Kung may natutunan kayo, kung okay ba sa inyo, may tanong kayo, leave it in the comment section below. Hanggat kaya ko maglagay ng link, maglalagay ako ng link kung saan ko ito nakuha, saan ko nabili, kung mayroong Filipino link na pwede kong makita sa Lazada nga ba, sa Henry's or wherever. I'll leave it down in the description below just for you to see. Kung gusto nyo malaman kung may ano kayong bumili, everything na ilalagay ko sa baba, it's not sponsored nor related. Wala akong kickback, wala akong kikitain. Gusto ko lang na makita nyo yung gamit, kung magkano, kung mahal ba o ano. So yeah, I think that's it. Hope you like this video, and kung may suggestion kayo about the videos na gusto nyong i-upload ko next time, leave it in the comment section below. So as always, don't forget to leave a like, subscribe if you're new, comment below, tell me about my video today. I'm gonna see you on the next one.